Thank you. Good morning. Let's all stand in the presence of the Lord. Hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Mighty, mighty is the Lord. Mighty, 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 mighty. Mighty, mighty, mighty. Mighty is the Lord. Worthy is the Lord. Worthy, 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 worthy. Worthy, worthy, worthy. Worthy is the Lord. Holy is the Lord. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Mighty is the Lord. Mighty, 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 mighty. Mighty, mighty, mighty. Mighty is the Lord. Worthy is the Lord. Worthy, 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 worthy. Worthy, worthy, worthy. Worthy is the Lord. We give you all the glory. We give you honor. Come on, give him praise. We give you all the glory. We give you honor. Father God, we give you. Thank you, thank you, thank you. We give you honor. Father God, thank you for the abundance of your grace. Thank you for the abundance of your mercies. Thank you for miracles. Thank you for signs. Thank you for wonders. Thank you for great testimonies. Thank you for the mighty move of your Spirit. Thank you for all that you have done. Thank you for all that you are doing. Thank you for all that you are about to do. Thank you for bringing your people in this place. Thank you for the anointed praise and worship. Thank you for the anointed opening prayer. Thank you for the sound of the shofar. Thank you for your glory in our midst. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the power of God. Thank you for the innumerable angels in our midst. Thank you because you are in our midst. Father, accept our worship in Jesus' name. Today, our Father and our God, we ask, grant us illumination. Grant us revelation. Grant us realization. Grant us impartation. Grant us transformation. In the name of the Lord Jesus. Father, thank you for the open heavens. And we pray, anoint our eyes to see. Anoint our ears to hear. Open our hearts. Open our minds. And at the end of the day, let your name be glorified. Once again, Lord, we proclaim not unto us, O Lord, but to thy name be all the glory. For thine is the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. We thank you. Once again, we thank you. Once again, we thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Because you are a good God. Your graces and your mercies endures forever and ever. Blessed be your name. I see in the Spirit right now, Tito Dodi, I see the fire of the Holy Spirit like a wind covering your whole being right now. I decree Zechariah 2 verse 5 that the glory of God, symbolized as walls of fire, will preserve your life in the name of Jesus. Because you have testified today,
I decree by divine authority from the throne room perspective, you will keep on celebrating and testifying the goodness of God. You will not die prematurely. You will be a testimony of the abundant life of Christ. And I decree your destiny will not be sabotaged. Your destiny will not be hijacked. I decree you will soar in the name of Jesus. You will soar in the name of Jesus. Whatever is pulling you down, I cut it off. I decree starting today, you will move forward. I push you forward. I command progress into your life. I command speed into your life. Whatever is delaying you, whatever is derailing you, I pull it down in the name of Jesus. I cut it off by fire in the name of Jesus Christ. My Father, thank you. You are the revealer of mysteries. You are the God of Daniel. Once again, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Blessed be your name. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Everybody say, Amen. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Bago ka maupo, I want you to prophesy to somebody beside you and say, in the name of Jesus, your life is divinely protected. I decree you are exempted from all the virus, pandemic, pestilence, plagues, sicknesses, diseases, and all kinds of death. By the power of God, in the name of Jesus, I preserve your life. I preserve your family. I soak you in the blood of Jesus Christ. So shall it be in Jesus' name. Everybody say, Mahina. Everybody say, shout hallelujah! Amen. Please be seated. Give a clap to the Most High God. Come on, clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Thank you. This morning we will be discussing, actually I will not be preaching, I will not be teaching this morning. The Holy Spirit has given me a word for me to exhort. So today I will be exhorting on the issue and on the subject of prayer. Everybody say prayer. An end time weapon. Sabi mo nga, end time weapon. We are living in the last of the last days. In 2 Timothy chapter 3 verses 1, 2, 3, and 4, the Bible says we are living in the end times. Everybody say end times. In the book of Acts chapter 2 and Acts chapter 1, when the Lord Jesus ascended to heaven, that is the last days. Pero nung 2 Timothy chapter 3, if you're gonna check in the Greek translation of the Bible, sabi ng Greek translation, we are living in the last of the last days. Ibig sabihin, we only have an hour to go before we all take off in the Spirit. So ibig sabihin, kaunting oras na lamang ang nalalabi. That's why last week I taught about holiness. I taught about sanctification. I taught about purity. How we need to live a life pleasing unto the Lord our God. Amen. At ngayong araw na ito, we will be discussing about the importance, the revelation, the vitality of prayer in a person's life. Let's begin our study, please. Now, there are famous statements from different men and women of God. Yung iba ay late na, yung iba ay buhay pa, even until now. And the first one is the respected apostle of strategic prayer from Ghana in Accra. The name is Archbishop Nicholas Duncan Williams. Sabi niya, prayer is a daily necessity for daily triumph. Ibig sabihin, in order for you to live in victory, in order for you to live in power, in order for you to gain dominion against the battles of life, against the forces of evil, ang sabi ng salita ng Diyos, prayer is the key.
Hello? Prayer is our weapon. At ang sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Samuel, prayerlessness is a sin. Kapag ikaw ay hindi nananalangin, ang hindi pananalangin ay kasalanan. At ang hindi pananalangin ay magdadala sa iyo sa kasalanan. Hello? That's why God is reminding us through Archbishop Nicholas Duncan Williams that prayer is a daily necessity. Pag sinabing necessity, kung gaano kahalaga ang tubig sa tao, kung gaano kahalaga ang hininga sa tao, that is how prayer is important for a Christian. Hello? May kausap po ba ako? Second one is from Charles Spurgeon, Charles H. Spurgeon, a very powerful and anointed author. Ang sabi niya, prayer is the natural outgushing of a soul in communion with the Lord Jesus. Kanina ang pinag-uusapan is about the battles of life, about the forces of darkness. But now, Charles Spurgeon said, prayer is the natural outgushing. Ibig sabihin, ang pananalangin ay natural na pagdaloy ng iyong isip at ng iyong puso sa pamamagitan ng avenue ng panalangin. Everything that is inside your mind, everything that is inside your heart, most especially as you commune, as you relate with the Most High God of heaven, God has designed prayer para maging instrumento ng mga tao to connect with the Lord. At kapag ang isang tao ay hindi nananalangin, ang sabi ng Biblia, you will be fainting. You will be disappointing. You will be frustrating your destiny, your life, your calling, your family, your ministry, your business, your corporation, or your place in society. That's why it is very important to emphasize communion with the Lord Jesus. Ang sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Corinthians, communion is about an intimate conversation, a habitual fellowship, habitual intimate relationship with the God of heaven. Hello? Ang Muslim, consistent sa pananalangin. Ang Hudyo, consistent sa pananalangin. Ang mga Kristiyano, hindi nananalangin, bihira manalangin, tamad manalangin. That's why it is very important to emphasize on prayer because the Bible says prayer is one of the major keys of our weapon in the last days. Hello? Pangatlo, sabi ni Oswald Chambers, prayer does not fit us for the greater work. Ang pananalangin daw ay hindi maglalagay sa iyo sa greater work. Ang tunay daw na great work, ang tunay daw na labor, ang tunay daw na trabaho ay ang pananalangin. Ang panalangin ay hindi lamang para sa mga prayer warriors. Ang panalangin ay hindi lamang para sa mga intercessors, sa mga prophets, or sa mga watchmen. Ang prayer ay hindi lamang sa fivefold ministry ng apostle, prophet, evangelist, pastor, or teacher. Prayer is for men. Kaya kung tao ka, you are required to pray. In the Bible, when the Lord Jesus Christ entered the place kung saan siya ay babautismuhan ni John the Baptist, ang sabi ng Biblia, the Lord Jesus Christ prayed. Kung si Jesus mismo na anak ng Diyos, anak ng tao, anak ni David, kailangang manalangin. Sino ka at sino ako para hindi manalangin? At ang sabi ng Biblia, when the Lord Jesus prayed on the time of His baptism, the heavens opened. If you will not pray, the heavens will not be opened over your life. If you will not pray, the heavens will not be opened over the church, over your family, over the cities, over the communities, over the regions, over your companies, over the spheres of influence na ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo. At kapag hindi ka nananalangin, kung sarado ang kalangitan sa iyo dahil hindi ka nananalangin, merong nakabukas. At ano yon? Demonic portals that will cause you to sin, that will cause you to be lukewarm, that will cause you to be cold. Ang taong hindi nananalangin, mas malamig ka pa sa ilong ng pusa. That's why God is calling us. Last week, we discussed about the importance of holiness, cleansing our life. Nang sa gayon tayo ay magsikap na makalakad ng may kabanalan, katuwiran, idaan natin sa matuwid, sa daanan ng lansangan, bagamat sa daanan o lansangan ng kabanalan. Bagamat ang daan ay makipot, bagamat ang daan ay makitid, ang sabi ng salita ng Diyos, bagamat
Iilan lamang ang nagtatry o nagsisikap na makapasok at makadaan doon. The Bible has spoken, it is a vital, it is a necessary requirement para sa mga anak ng Diyos na magsikap na lumakad ng may kabanalan. Because the Bible says, make peace with all men, without holiness, no one will see the Lord. Kaya ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, we need to straighten our lives. Ituwid natin ang ating pamumuhay, ituwid natin ang ating isip, ituwid natin ang ating mga puso, ituwid natin ang ating mga relasyon, ituwid natin ang ating pagkatao. Because the Bible says, the Lord is at hand. The coming of the Lord is near. At ang mga senyales ay hindi lamang makikita sa Pilipinas, ang mga senyales ay nakikita sa buong mundo. Out of the 7 continents of the world, kitang-kita natin yung effect ng pandemic. Kitang-kita natin yung effect ng coronavirus, not only mentally, but also emotionally, also spiritually, financially, and all areas of life are being affected by the pandemic. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong posisyon, you are to live above the issues of life. At ang isa sa magiging major keys is the art of prayer. The weapon of prayer. Listen to this. Ang prayer ay hindi natututunan sa libro. Ang prayer ay hindi natututunan sa kwentuhan. Ang prayer ay natututo pag nag-pray ka. Kahit magbasa ka ng libro, kahit marami kang alam sa prayer, kung hindi ka nagpipray, walang saysay yun. At ang sabi ng salita ng Diyos, it is a necessity for a man to call on the Lord. That is a vital necessity. Next slide, please. Sabi ni Andrew A. Boner, sabi niya, oh brother, pray. Oh sister, pray. In spite of Satan, pray. Ibig sabihin, even if there are demonic attacks in your life, even if there are sickness, even if there is disease, even if there is storms in your family, even if you are struggling, kahit nahihirapan ka, kahit nalulugmok ka, kahit nalulungkot ka, kahit oppressed ka, kahit depressed ka, anuman ang sitwasyon o emosyon o takbo ng isip at puso mo, the divine prescription of heaven is prayer. Sabi ng James chapter 5 verse 13, is anyone among you afflicted? Let him pray. Pero kapag may pinagdadaanan ng tao, doon lang natututunan tumawag sa Diyos. At ang ginagawa ng tao, anytime na nasa dulo na sila o nasa bingit na sila ng sitwasyon, they will begin to call on the Lord. Buti na lamang mahabagi ng Diyos. Pero if we are in the Old Testament, isang pagkakasala mo lang, that's why the danger with Christians is that inaabuso nating mga Kristiyano yung habag at biyaya ng Diyos. Patatawarin naman ako, may bukas pa naman. No. God is love, God is gracious, God is merciful, but God is holy. Hindi niya kayang tignan ang kasalanan. Ayaw niya sa kasalanan. At yung pagiging matuwid natin sa ating mga sarili, we discussed that last week, yan ay kasalanan din. Sabi dito, spend hours in prayer. Hindi ba ninyo naisip, just for a natural illustration so that everyone can relate, bakit kapag nanonood ka ng TV, lumilipas ang 1 oras, 2 oras na e-enjoy mo? Hindi ka naboboring. Bakit kapag nanonood ka ng TV series or mga K-drama or whatever you are watching, hindi mo napapansin nakakailang episodes ka, 3 episodes, 4 episodes. And most of the K-dramas, nakaranas na din ako manood niyan kasi I have my Netflix account. Minsan, 1 hour and 12 minutes, 1 hour and 20 minutes, minsan naman 59 minutes. Hindi mo napapansin because you are enjoying, ilang oras na pala yung nauubos mo. Bakit sa pananalangin, 2 minuto, 5 minuto, 10 minuto, pinakamatagal na ata ang average statistics sa buong mundo, 30 minutes lang ang regular prayer life ng isang average believer. That is wrong. Hello? That is wrong. Kung sa ating mga tithes and offering, nagbibigay tayo, nagbabayad tayo sa Diyos, yung ating oras dapat may tithes din. Ilan ang 10% ng 24 hours? 2 hours and 40 minutes. Hindi ko sinasabi na kailangan puwersahin mo sarili mo na tumagal ka sa pananalangin. Pero the more na pinapatay mo ang
ang flesh mo, you will spend time in prayer. Amen. At madaling makita sa tao kung ikaw ay napapangunahan, napaghaharian ng laman. Because you are a prayerless person. Mga kapatid, I will hit you hard today. Because this is a very important lesson. We need to pray. If we want to die to our flesh, if we want to become like the Lord Jesus Christ in attitude, in behavior, in character, in our lifestyle, the key is prayer. If you want to die to your flesh, the key is prayer. If you want to see your destiny fulfilled, the key is prayer. Nothing happens without prayer. Sabi ni John Wesley, founder of the Methodist Church, sabi niya, it seems to me that God does nothing without the avenue of prayer. Ibig sabihin, lahat ng nasa spirit world, in order for you to see it manifest in the natural, the key is prayer. The key is prayer. Sabi niya, rather neglect friends than not pray. Pag tayo nakikipagkwentuhan, pag tayo nakikipagbanding, ilang oras ang inaabot. Ako, I love giving quality time to people. At kapag nakipagkwentuhan ako 5 hours, mahina na 3 oras, lalo na kapag gustong-gusto ko yung pinag-uusapan o gusto ko yung kasama ko. Ganon din po kayo, tama? Pero sabi dito, neglect friends than not pray. Mas mahalaga na bigyan natin ng oras ang Diyos kaysa magbigay tayo ng oras sa tao. Kasi mas magandang ma-fine-tune natin yung ating spirit kaysa yung ating soul. Amen po ba? Sabi dito, rather fast, mag-ayuno tayo. Okay lang na hindi mag-almusal. Minsan, hello? Kasi ang mga Kristiyano ang lalakas kumain, kagaya ko. Hello? Sabi dito, dinner and tea and supper and sleep too than not pray. Ilan sa atin ang nagpupuyat sa pananalangin? Wala, tanghali na tayo magsigising. Maaga man tayo magising, di tayo nananalangin. We are wasting our time. That is wrong. It must be corrected today. God is challenging us. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 13, siyang tapat hanggang sa wakas, siya'y maliligtas. In order for you to be saved, you need the avenue, you need the weapon, you need the artillery of prayer. You need the weaponry of prayer. Marami nagsasabi sa akin, hindi ako marunong manalangin. Ako din hindi marunong. Pero the more na nananalangin ka, tuturuan ka ng Espiritu ng Diyos. Si Ate Jane, hindi pa nagtatangs yan ha. Partida, pag nagtangs yan, baka abutin na 5 oras yan. Hindi pa nagtatangs yan, pero kaya niya mag-pray straight 2 hours on a row. At sabi niya, in her experience, akala ko tapos na ako manalangin, pero may ibinibigay pang kapahayagan ng Diyos na ipagpe-pray. Kasi there are a lot of things to pray about. Kesa mag-criticize ka, pray. Hello? Marami tayong sinasabi sa gobyerno, are we praying for the government? That is the first command of the Lord in 1 Timothy. Sabi doon, I urge you therefore to lift up intercession, to lift up supplications and thanksgiving for the kings and rulers of authority. So that is important for us. And we must not talk about prayer. Hindi lang tayo dapat nagsasalita, nagtuturo, nagkukwento tungkol sa pananalangin. Dapat tayo ay nananalangin. It must be our lifestyle. Isipin mo kung wala kang hininga, edi patay ka na. Dapat ganun ang trato natin sa pananalangin. Dahil ako naniniwala ako, non-stop ang paglago mo, non-stop ang lakas mo, non-stop ang blessing mo, non-stop ang conviction mo, non-stop ang relationship mo sa Diyos, non-stop ang breakthrough mo, non-stop ang favor mo, non-stop ang provision, non-stop ang protection, non-stop ang revelation, non-stop ang understanding ng lahat ng binibigay ng Diyos sa iyo kung nananalangin ka. Hello? The Holy Spirit is the one who will assist us, train us, equip us in the area of prayer. Sabi dito, we must pray in right earnest. The Lord is near. Natatandaan ninyo mga kapatid, in the book of Matthew, chapter 25, noong merong 10 virgins, there are 10 virgins, yung 5 naghanda, yung 5 sa kabila naghanda, pero kulang ang paghahanda.
Tanungin natin ang ating mga sarili, yung aking bang lampara, yung liwanag ko ba sa aking relasyon sa Diyos, maliwanag pa o tuyo na ang langis mo? We need to evaluate ourselves. Instead of looking at other people, we must look at ourselves. At ako lagi ko sinasabi, hindi porket tayo ay nasa ministry, hindi porket tayo ay nagtuturo na, nagpapaawit, tumutugtog o may tungkulin sa church, hindi na tayo mananalangin. No. No matter how busy are we need to spend more time in prayer. The more nga na may tungkulin ka sa Diyos, dapat mas marami kang oras manalangin. Hello? Nung ako ay high school pa lamang, this is not to boast. Kilala niyo po ako, you know my testimony. Kahit 3 oras lang ang tulog ko, kahit 2 oras lang, kahit 1 oras lang ang tulog ko, kahit puyat ako, I will spend time in prayer. Dahil ayaw ko na maungusan ako ng kalaban. Ayaw ko na magkaroon ng inch of foothold ang diablo sa pamilya ko, sa buhay ko, sa ministry, sa family na ito, sa bansa natin, o dun sa mga tao na nagpapapray sa atin. Amen po ba? That's why it's very important to pray. At ang isa sa kailangan mabasag, maalis, mawasak, matanggal sa buhay ng mga Kristiyano, nagpapapray ka pero hindi ka nagpe-pray. Mas magandang nagpapapray ka, back up lang yun, dagdag insenso lang yun sa altar ng Diyos sa buhay mo. Because we are the temple of the living God, according to the book of Corinthians. Pero napakahalaga, napakaigi, napakainam na tayo mismo nananalangin. We must be a people of prayer. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Isaiah, my house shall be called a house of prayer. Ang unang agenda na dapat bihasa, skilled, trained, and equipped, ang mga nasa iglesia ng Diyos ay sa area ng pananalangin. Hello? Ang mga Muslim at saka mga Hudyo, whether they feel like it or they don't feel like it, whether they are happy or not, whether may pera sila o wala, whether may business sila o hindi, whether they are up, whether they are down, they are consistent with their prayer life. Ang mga Katoliko, consistent sa pagrorosaryo. Ang mga born again, karamihan, kadalasan, tamad manalangin. At yung spirit of slumber, yun ang kailangan i-deal natin para mamatay yung katamaran sa area ng prayer. Hello? Alam po ninyo, I will not teach you this if I am not living this. Mahirap magturo ng hindi mo isinasabuhay. I have encountered a lot of angels. At ipinakita ng Lord sa akin, there was a time na masusunog yung bahay ng tita ko at saka yung kanilang office in Zambales. Binisita ako ng Lord sa bahay. I was with Nanay Nidia and Tatay Dan, saka yung aking kapatid na si M. Pagpasok ko ng sala namin, when I opened the door, saka yung gate, dala-dala ko yung mga rice cooker at saka yung mga pinaglutuan ng kinain natin dahil celebration ng feast noon. So late na kami umuwi noon dahil nagligpit pa dito, nagkwentuhan. Pero when I went home, the moment na I stepped inside the home, the house, I suddenly picked up a vibration in the spirit. Sabi ko, somebody is inside the house. And then suddenly, dire-diretso lang ako sa loob, papunta sa kusina namin, and then nilagay ko yung mga gamit, tapos pagbalik ko, sabi ko, saan ko ba ilalagay itong pangalawang, yung rice cooker, kasi naipasok ko na yung ano ba yun, malaking kawa o kawali, parang ganon, yung kaldero, yeah, thank you. And then pagbalik ko, I focused my spirit to see, and then I saw an angel, huge angel. At itong angel na to, pag nakikita ko to, lagi itong nagdadala ng warning. Ibig sabihin, something wrong is about to happen. Dahil ang Kuya Kurt ninyo ay pagod. Dahil buong maghapon, di ba alam nyo naman ako, very energetic. Kahit hindi ako preacher, talagang todo bigay ako, mag-lead ng prayer, kung ano-ano pa. I always give my 100%. I don't waste my time because I know it's for the Lord. And the Lord is watching us. Alam niyo kanina, while we are worshiping, nung kumakanta pa lang tayo, sinisignalan ko si Ate Juvie, akala ko, naintindihan niya yung sinabi ko. Hindi pala, later on we discussed. I saw the Lord Jesus standing in our midst. So I was very sensitive. Sabi ko, okay, something is about to happen, or something is happening in the spirit. So I began to enter
the office to pray, to commune, to break some witchcraft powers that are harassing me. So, we need to pray. Kaso, natulog ako nung gabi na yon. Although, in-advise ako ng kapatid ko na, kuya, nakita mo na yung angel na yan, bakit hindi mo itanong sa Lord kung ano ang dalang mensahe? Nagpalit ako. Sabi ko, sige mamaya, magpe-pray ako. Sabi kong gano'n. So pagpanik ko sa taas, naghubad ako ng damit, nagpalit ako ng damit, hindi na ako nag-toothbrush, hindi na ako naligo, sobrang pagod. Kasi feast eh. Lo and behold, bumilang lang ng 1 oras o 1 oras at kalahati. Or nearly 2 hours, if I'm not mistaken. Nasunog yung bahay at yung office ng aking tita sa Zambales. And that's one of the things that I've learned. Kaya yung mga nagsasabi na gusto makakita ng vision, gusto kong makarinig sa Diyos, maganda yon. Pero you must be very willing to take responsibility of the grace na meron ka. Alam niyo, iyak ako ng iyak noon. So ngayon, hindi ako naiiyak tungkol doon. Pero there are times, whenever I am meditating, naiisip ko yon, it is a negligence on my part. Kapabayaan ko yon. Kaya wag tayong magpapabaya sa panalangin. What if nag-pray ako? Malamang hindi nasunog yun. Hello? Tumakbo pa yung papa ko. Hinabol yung bunso na anak ng tita ko, pinsa namin. Dahil nasa loob siya ng, susunog na. Babagsakan yung mga It is very important to pray. And I have a lot of testimonies. All of us have. Alam natin ang kapangyarihan ng panalangin. Dapat hindi tayo sala sa init, sala sa lamig pagdating sa prayer. We must pray. Whether maganda pakiramdam mo o hindi, masaya ka o hindi, may blessing ka o wala, up ka or down ka, we must pray. Hello? Prayer is not a matter of emotion. It's a matter of your spirit. Next slide, please. A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Yung araw na hindi ka nananalangin, hindi ka makakaranas ng pagkilos, paggalaw, pagsama, pangunguna, paghahari ng Espiritu ng Diyos. At ang buhay na walang pananalangin o kulang sa pananalangin, walang daloy ng kapangyarihan ng Diyos at walang langis ng Espiritu ng Panginoon. If you are going to read in Acts chapter 10 verse 38, sabi doon, and how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and power, casting out demons, healing the sick, etc. Bakit nagawa ng Panginoon Jesus lahat ng kanyang dapat gawin na ipinakikita sa kanya ng Ama tuwing siya ay nananalangin? It is because of prayer. Bakit siya may anointing? Bakit siya may wisdom? It is because of prayer. Bakit siya may success? It is because of prayer. At mga kapatid, I want to tell you this, all things are spiritual. All things comes from the spirit and then with the natural. Wala kang makikita in the natural na hindi nagmula in the spirit world. Dahil the Bible says in the book of Genesis chapter 1, God said, so the word of God has the power to create from nothing into something. The power of the word of God has an anointing and a divine ability to build or destroy, to uproot and to plant. Hello? At ang sabi ng salita ng Diyos, ako ang Diyos, may kapangyarihan akong bumuhay, may kapangyarihan akong pumatay. At magpasalamat tayo sa Diyos, God is not killing us. We are a people of mercy. Amen. Kaninang 2:30 ng umaga, nakaschedule ang alarm ko, magpe-pray ako dapat ng 4 a.m. Pero nagising ako ng 2:39 dahil naririnig ko sa tenga ko yung, we will sing of the mercies of the Lord forever. Hindi nyo alam yun. Nung panahon namin yun, mga 1950s, alam nyo naman kasi medyo matanda na tayo, no? Nung narinig ko yung kanta na yun, I woke up and then suddenly I went down to pray. It is very important to pray. The more that you pray, the more that the glory of God, the power of God, the grace of God, the character of God, the destiny of God will be manifested sa ating mga buhay. Maraming hindi dapat mangyari sa buhay ng isang tao kung nananalangin lamang siya.
At maraming hindi mangyayari sa buhay ng isang tao kung hindi siya mananalangin. Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang. Amen po ba? Sabi dito ni John Laidlaw, the main lesson about prayer is just this. Do it! Do it! Do it! You want to be taught to pray? My answer is, pray and never faint, and then you shall never fail. Alam niyo why a lot of people are failing? Because they are not praying. If we will pray, I do believe the mercy of God will keep us from falling. Sabi sa salita ng Diyos sa aklat ng Thessalonica at sa aklat ng Corinthians, no, I think it's in the book of Thessalonians, chapter 2, verse 3. Sabi doon, God is able to protect you. The Lord is faithful to protect you from falling. And in the book of Thessalonians, sabi doon, our God is able to keep us from falling. Amen po ba? The key is prayer. Gusto mo matuto ng panalangin? Manalangin ka ng manalangin. And I want to tell you this, kalaban ng laman natin ang prayer. Kaya natural sa tao na hindi niya ma-enjoy ang prayer. Pero kung gusto mo na yung spirit mo ang maging above sa soul at body mo, it is very vital for us to keep on praying. Kami po sa intercessory ministry, I always tell them, we need to rely on the Holy Spirit. Hindi tayo all-knowing, but God is all-knowing. We can know things by the Spirit. Amen po ba? Galatians chapter 5, please open. Galatians, ito Inglesera ito, kaya I need to speak English. Hindi nakakaintindi ng Tagalog to. Galatians chapter 5, verse 25, galing to sa New Zealand. Si Faith. Ganda ng pangalan, ano? Ang Espiritu, Tagalog naman, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Sa Tagalog maghari, let us read it in English version, in Amplified Translation, please. Marami po ba tayong natututunan? This is just introduction. If we live, kung tayo ay namumuhay sa tulong, pangunguna at kapangyarihan ng Espiritong Banal, let us also walk. Yung word na walk in the Greek, ibig sabihin, dun ka nakatira. Yun ang hininga mo. Yun ang habitation mo. Yun ang address mo. Let us walk by the Spirit. At sabi ng Biblia, kung saan may jealousy, kung saan may envy, kung saan may arguing, kung saan may quarreling, ang sabi ng Biblia, yan ay karnal sa harapan ng Diyos. Kaya last week we discussed about holiness. I really prayed, I really prayed. I was visited by an angel. At sabi ng Lord sa akin through the angel, you need to teach first about holiness before you teach about prayer. Last week pa ready itong preaching na to. But the Holy Spirit told me, no. You must teach holiness first before you teach about prayer. Amen. Mas madali manalangin pag walang bara. Hello? If by the Holy Spirit, we have our life in God. Ephesians chapter 2, our life is hidden in Christ and Christ in God. Amen? So, sabi dito, we have our life in God. Let us go forward. Sabi mo, in the name of Jesus, today, I move forward. Dapat walang delay, dapat walang limitations. You have to pray, You have to pray. Let us go forward. At paano tayo mag-move forward? We need to walk in line. Kailangan naka-align tayo yung ating conduct, yung ating attitude, yung ating behavior, yung ating character, yung ating lifestyle, yung ating mga desires, yung ating mga appetites, yung ating mga imaginations, yung ating mga affections. Dapat lahat yan controlled by the Holy Spirit. That's why it will be a big problem kung ikaw pa rin ang Diyos at Panginoon ng buhay mo. Because we are now under a new government, and that government is the government of the Holy Spirit. Ang isa sa pangalan ng Banal na Espiritu sa Bible is the Governor of Nations. He is the administrator of the kingdom of God. Sabi ni Miles Monroe in that book, the Holy Spirit is the chief coordinator of the kingdom of God. Siya ang nagmamanipula ng lahat ng bagay. Siya ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Hinahadlangan niya ang kaaway para ang mga anak ng Diyos makapamuhay, makasunod ayon sa kalooban ng Diyos. Pero the Holy Spirit will not force us. Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kaya nga ang Lord naghahanap siya ng mga willing vessel. Amen.
Let's go to the slide, please. Next slide. Now, meron akong binigay dito na 6 na examples who are men of prayer. Number 1, in the life of King David. Ang sabi ng Biblia, 7 beses nagpupuri si David sa isang araw. Ngayon, ang kalaban ng pagpupuri at pagpapasalamat, pagrereklamo. Hello? Sa isang araw, mas marami kaya yung pagrereklamo natin o yung pananambahan at pagpapasalamat natin? Are we aware of what we are doing? It is very important to take note of that. At sabi ng Bible, 3 times nananalangin si David. 7 times siyang nagpe-praise sa Panginoon. So prayer and praise must go together. Hello? Especially the young people, I'm telling you, it is important to pray habang bata ka. Bakit? Habang kabataan ka pa, you can prepare the way for your future through your prayer. The more that you pray every day, yung prayer mo iniintay ka sa future mo. Hello? King David prayed 3 times a day. King David praised the Lord 7 times a day. Remember, this is not a teaching, this is not a preaching. I am just exhorting you. Kasi later on magpe-pray tayo. Amen? It's very important to pray. Number 2, si Prophet Daniel. In Daniel chapter 6 verse 10 to 28, 3 beses nananalangin si Daniel. Partida, siya ay kabataan. Siya ay nasa gobyerno na hindi makadiyos. Maraming mga Diyos-Diyosan. Ang tawag dyan ay pantheon. Ibig sabihin, meron silang mga hundreds or even thousands of gods na sinasamba nila. Kung si Daniel, nananalangin ng 3 beses, 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., don't you see, there is a strategy. Dapat ang Kristiyano nag-i-strategize. We must strategize our lives. Ano ang unang-unang kumakain ng oras mo bilang anak ng Diyos? Marami kasi nag-iisip, paglingkod ka na daw ng Diyos, doon ka lang daw dapat magbabad sa pananalangin. No. That is a wrong concept, wrong mindset. Expected yan. Lalo na kung ikaw may tungkulin sa Panginoong Diyos, dapat mas marami kang oras sa pananalangin. Kung ikaw ay ordinary believer, 1 hour every day is good. Pero kung ikaw ay may ministry, 2 to 3 hours is a necessary time of prayer for us. Dahil meron ka mga kino-cover eh. Under ako ng ministry leadership ni Kuya Gary sa Shamar Company. Pero hindi ako patente, hindi ako relax, hindi ako complacent. I always spend a lot of time in prayer. Hindi ko yung sinasabi para magmalaki. I am just telling us because discipline is important for a Christian. Pag walang disiplina ang Kristiyano, magulo ang buhay. Tama, mali? Kung pawasi-wasi ka at gusto mo ikaw ang nasusunod at hindi ang Espiritu ng Diyos, hindi mo mararating yung destiny na binigay ng Diyos para sa'yo. Like for example, Desiree wanted to be a doctor someday. Ngayon pa lamang, naglilingkod na siya sa Diyos. So ang Panginoon, pag dumating yung panahon na may gagawin si Desiree with regards to her profession, sasabihin ng Panginoon, dahil naglilingkod siya sa akin, dahil mapanalanginin siya, I will now begin to release heavenly and earthly blessings and resources para magawa niya yung kanyang profession. Hindi niyo napansin, sabi ng Malakyas, lagi kong ipakikita ang pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Si Reyna Len, first interview, tanggap agad kinabukasan, pasok agad sa trabaho. Ang nakapagdala, ngiti niya. What is that? Favor. That is favor. Bakit? Sabi ng aklat ng Esther, nung si Esther ay naghanda, take note, naghanda si Esther. Are we preparing? Point number 2. Nung si Esther nakita ng hari, sa dami ng napakagaganda, napakararangya ng kasuutan, at napakababango nila, ano sabi ng hari?
Ang sabi ng Bible sa Book of Esther, the Holy Spirit touched the heart of the king. Nang makita niya si Esther, nabighani siya at sabi niya, this is the person. Ganun din ang mangyayari sa mga tao na naglilingkod sa Diyos at nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. At lagi mong tatandaan kung sino ang may resulta, yun, nandun ang kamay ng Diyos. Hello? Kaya hindi ako basta-basta naniniwala sa salita ng salita. I always see results. Kasi pag walang resulta, wala kang credibility. Hello? Like for example, si Ate Jane, magaling na manager, magaling na host, magaling na teacher, magaling na HR. And all of the people are blessed by her. Her family is blessed by her. Mga kasamahan niya sa kumpanya, blessed by her. Even her boss is blessed by her. What is that? Testimony of favor. Partida, walang ministry yan. Pero nagsisikap na makasunod sa Diyos. Hello? Number 3, Prophet Elijah. In 1 Kings chapter 18, verse 36 to 40, nanalangin si Prophet Elijah, ang bilang ng salita ng Diyos na pinanalangin niya 62 words. Doon mo, konti lang yan, 62 words. Di ba pag gumagawa ka ng essay sa school, you are required to write about 200, 300, or sometimes 500 to 1,000 words. Pero sa Biblia, si Prophet Elijah, when he confronted the prophets of Baal, ang sabi ng salita ng Diyos, he just prayed for 62 words. O Lord, God of heaven, you are the God who answers by fire. Kaya napakahalaga, tignan natin yung model ni Moses, ni Elijah, nila Paul, how they prayed to the Lord. At ang sabi ng Biblia, nung nanalangin si Elias, bumaba ang apoy at tinugon siya ng Diyos. Kaya nga ako pag nananambahan ako sa Panginoon, lagi ko sinasabi, Jehovah, you are the God of Elijah. You are the God who answers prayers by fire. I decree, your prayers will be answered by fire. Ang amen is not an encouragement sa preacher. Ang amen is an agreement to the revelation of the Word of God. Pag hindi ka nag-amen, hindi mangyayari sa iyo yung deklarasyon ng salita ng Diyos. Pag tamad kang mag-amen, walang mangyayari sa prophetic destiny mo. Hello? Because words are powerful. Hindi natin dapat i-keep yung ating pride na, ako nakakatamad naman mag-amen, makikinig na lang ako sa word. If you want, you will stay like that forever. But we need to adjust. Hello? We need to do something. May binigay na word ang Lord. So dapat we must respond. The Lord bless you and keep you. Amen. Hello? Niintay mo lang. Diyan magagaling tayo eh. Giintay lang lagi. Pero wala tayong responde sa Diyos. Hindi po ba nakakahiya? Tanggap lang tayo ng tanggap pero wala tayong binibigay sa Diyos. The Lord bless you and keep you. Ang response, Amen. The Lord make His face to shine upon you, be gracious to you. Amen. Di ba? Because saying the word Amen, nilalagdaan mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Number 4, Apostle Paul. Sabi ng 1 Corinthians chapter 14, verse 18, si Pablo ay nagtuturo sa mga nasa Korinto. At ang mga taga-Korinto, lagi nagtatangs, lagi sila nagpe-pray in the Spirit. Pero sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 14 verse 18, mas higit ako na nagtatangs palagi kaysa sa inyo. Hindi ako nagsabi nun si Pablo. So ibig sabihin, kung si Pablo na isulat niya ang 3/4 ng New Testament, siya ay dinaluyan ng napakaraming kapahayagan ng Diyos, pangitain ng Diyos, mga katuruan ng Diyos, mga doktrina ng Diyos, dahil siya ay nagbabad sa pananalangin. Naglalabas si Pablo, masata kudibiridivozata. Bumabiyahe si Pablo papunta sa Judea, masutoko jevele de bukozan. Nagluluto si Pablo ng, ano ba yung mga Jewish food na kinakain natin? Yung falafel. Halimbawa, mga ganon. Nagluluto siya, masutoko savidadadabam. You are always connected to God. Listen, lagi ko to sinasabi sa mga kabataan, walang ibang responsable sa paglago mo sa Panginoon kundi ikaw. Ang paglago natin ay hindi nakabase sa ating father in the Lord o sa ating mother in the Lord. Ang ating paglago ay nakabase sa ating masigasig na paghahanap sa mukha at kalooban ni Yahweh. Hello? Kahit saang church ka pa, lalago ka kapag mapanalanginin ka. Hello? Next, number 5.
Ang pangalan niya ay Epaphras. Paborito ko to in the book of Colossians chapter 4 verse 12. Pwede ba nating basahin? I just want to emphasize on the importance of prayer. Si Epaphras, hindi masyadong kilala ng mga Kristiyano, ng mga born again. Bihira yan i-discuss kasi mga bida sa atin, si Pablo, si Pedro, si Juan, si Elias, si Eliseo, si Moises, si Abraham, si Josue. Tama po ba? Pero sabi ng Colossians chapter 4 on verse 12, sabi dito, Epaphras, who is one of yourselves, a servant of Christ Jesus, sends you greetings. Tignan natin kung ano ginagawa ni Epaphras. He is always, ano daw? Sometimes? Once a day? Sabi dito, he is always striving for you earnestly. Pag sinabi earnestly, passionately. Other terminology, ardently. Marubdob. James chapter 5 verse 16. The fervent prayer of a righteous man availeth much. King James Version. Sabi dito, he is striving for you earnestly in his prayer o prayers? Prayers. So ibig sabihin, hindi lamang siya always nagpe-pray, he is praying always with all kinds of prayers. Marami. Hello? At kapag ikaw pinagpe-pray mo lang lagi sa sarili mo, hindi ka pa nagpe-pray nun. Always remember that. Dahil ang tunay na pananalangin is praying for other people. That is true prayer. At mas excited ang Diyos kapag ka ang puso mo, pinananalangin mo yung ibang tao kesa nagiging selfish ka sa puro ako. Hello? Kasi sabi ng Bible, love the Lord your God with all your whole being, every fiber, every cell, every system, every organ of your being, and love your neighbor as you love yourself. One of the manifestations of love is praying for other people. At the more na pinagpe-pray mo yung ibang tao kaysa sa sarili mong kapakanan, yung pinagpe-pray mo sa kanila, ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Meron tayong tinatawag sa Bible na law of reciprocity. O sa mundo, ang tawag nila dyan, karma. Siyang tanim mo, siyang ani mo. Ibig sabihin, yung mga prayers na pinagpe-pray mo sa ibang tao, babalik sa'yo yan. Hello? That's why kahit hindi mo na ipag-pray ang sarili mo, hindi ko sinasabi na masamang mag-pray for yourself because I also pray for myself. But most of my time in prayer, bukod sa tongues, most of my prayer in the natural is praying for other people. Prayer requests sa bansa, lalo na sa Israel. Ako, I always pray for Hamas. Lord, whatever plan, whatever programming, whatever projection Hamas is thinking or discussing against Israel, let it be destroyed. Let it come to nothing. We need to pray. Alam ba ninyo, mas dadaloy ang pagkilos ng Espiritu sa iyo, mas mapupuno ka ng joy, love, and peace at ng glory ng Lord kung lagi mong iisipin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Ano tinuturo ng mundo ngayon, lalo na sa social media? Love yourself, love yourself, love yourself. Pahalagahan mo sarili mo. That is not biblical. That is half truth. Sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. E di ibig sabihin, deception yun. You keep on loving yourself without loving others, that is not the Lord Jesus Christ. That is a doctrine from the devil. I'm telling you right now, for all of you who are watching all over the world, that is a doctrine from the devil. That's a doctrine from the second heaven, from the pit of hell. It is very important to pray for others, love others, instead of loving yourself only. Hello? Kasi yun ang pattern ng Panginoong Jesus Namatay siya para sa atin. Hindi niya inisip ang sarili niya Hindi niya inisip yung reputasyon niya. Hindi niya inisip yung posisyon niya. Hello? Ano ginagawa natin? Mas iniisip natin yung kapakanan natin. Mas iniisip natin yung sarili natin. Mas iniisip natin yung emosyon natin. Mas iniisip natin yung pagkatao natin. Nakakalimutan na natuloy natin yung agenda ng Diyos. Nakakalimutan mo na natuloy yung mga pinagagawa ng Diyos sa'yo. Hello? He is pleading that you may, as persons of ripe character, kailangan pala yung ating character ay hinog. At kapag hinog, nagbubunga. So the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, must be seen sa ating mga kinabuhi. Amen, mga Bisayanon. Hello?
Amen, mga kakabsatin, mga Ilocano. Hello, 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 hello. God is desiring for maturity. At sabi dito, we may stand as persons of ripe character and clear conviction. Bakit in-emphasize yung clear conviction? Kasi kapag kalublub ka sa kasalanan, malabo ang conviction. At sabi dito, stand firm. Pinagpe-pray tayo, number 1, that our character will be ripe, that we will be fruitful. Number 2, that we will have clear conviction. Number 3, that we will stand firm. Pansinin mo ngayon sa body of Christ, marami ng mga Kristiyano ang lugmok. Bakit? Because there are people who has cut off their relationship with the Holy Spirit. Mas pinakikinggan ng media kaysa sa salita ng Diyos. Hindi nyo napansin, a lot of people right now are living in fear, living in doubt, living in unbelief. Hello? Ikalawang Timoteo 1:7, sabi ng salita ng Diyos, God has not given us the spirit of fear. Binigyan tayo ng spirit of power, spirit of love, spirit of a sound mind. At kapag meron kang sound mind, disiplinado ang isip mo. Hindi naglalaro ang isip mo at hindi unggoy ang isip mo na patalon-talon sa kung saan-saan lugar. You are focused on the will of God. You are focused on the Word of God. You have the power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, you have that ability of God in you na kaya mong malampasan, mapagtagumpayanan ang lahat ng bagay na binabato ng kalaban sa iyo. Hindi ikaw dapat ang kinokontrol, ikaw dapat ang nagkokontrol. Hindi dapat ikaw ang dinodomina, ikaw dapat ang mangdomina. Hello? Hindi ka dapat namumuhay sa takot. Dapat ikaw ay namumuhay sa boldness ng Diyos. Bakit? Dahil kapag takot ka, ibig sabihin, ikaw ay hindi naniniwala sa kapangyarihan at kakayanan ni Jehovah. Tapos sasayaw ka, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Rapha, you're my healer. Bakit mo sasabihin Jehovah Rapha, my healer, kung hindi ka nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na pagalingin ka? Hello? That is the Bible. Stand firm. Bakit sinabi ng Bible na si Epaphras na nanalangin para ang mga body of Christ members ay maging matagumpay, matatag, matibay? Bakit? Kasi there will come a time na magkakaroon ng mga storms, mga waves, mga bagyo, mga salot kagaya ng COVID-19 that will try na alisin yung faith, trust, and obedience mo sa Panginoong Diyos. Yun ang gustong maalis sa buhay mo ng kalaban. Kaya dapat magpakatatag ka, magpakatibay ka, at ang susi ay the weapon of prayer. Yun ang ginawa ni Epaphras. Kaya yung mga tao sa Colossus, they are mature. They are ripe in character. They have clear conviction. They are firm. Matibay sila. Hindi sila pabago-bago ng isip. Hindi nag-aalinlangan. Hindi nagda-doubt. Hindi ako galit. Sabi dito, they are convinced and fully assured. May tanong ako sa iyo, ito bang Biblia ang binabasa natin? Convinced ka ba dito? Are you having the full assurance na yung ginawa na pagpapagaling kay Tito Dodi ng Diyos na si Jehovah Rapha from COVID-19, kayang gawin ng Diyos yan sa lahat ng tao sa buong mundo? Hello? We are living in the last of the last days. We are teaching about the supernatural. Dapat tayong lahat, we must rise up in the power of God. Sabi ng Biblia, naghahanap ang Diyos ng mga harvesters. Naghahanap ang Diyos ng mga tao na gagamitin niya upang ipamahagi yung kanyang salita na kaya niya magpagaling, kaya niya magpala, kaya niya magligtas, kaya niya mag-ayos ng buhay. Hello? Pero paano ka gagamitin ng Diyos kung ikaw mismo nililimitahan mo yung sarili mo sa kayang gawin ng Diyos through you? Yang kamay na yan, gagamitin yan to lay hands on the sick and the sick shall be healed. Yang kamay na yan, gagamitin yan to cast out demons. Hello? Lahat yan nasa Word of God. This is the oh my goodness. We are living in the supernatural time of the Holy Spirit. At hindi lang dapat sinasabi, dapat ibinubuhay natin. Ang tunay na salita ng Diyos ay yung salita ng Diyos na nakikita sa ating buhay. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 3, may mga tao daw, sabi ng Biblia, they have the belief of the power of God. They have a form of godliness. Mukhang maka-Diyos sila, pero walang power. Bakit? Kasi hindi nakikita sa kanilang buhay. Hindi po ako nagsabi niyan. Yan po nakasulat sa Biblia.
At yan po ay duty ko. Ako ang mananagot sa Diyos pag hindi ko sinabi sa inyo itong mga bagay na ito. Dahil sabi ng salita ng Diyos, the Word of God will correct, rebuke, transform, encourage, empower, purify, and help us. Hello? Sabi dito, everything willed by God. Ibig sabihin, lahat para na sinabi ng Diyos, lahat ng nasa kalooban ng Diyos, kalooban ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng boldness, firm stand, clear conviction, fruit of the Spirit. Kaya hindi enough na nagpa-prophesy ka, nagbibision ka, nagta-translation ka, whatever. O nagpapagaling ka na may sakit, bumubuhay ka ng patay. All of those things are good. Pero hinahanap ng Diyos yung maturity sa ating lahat. At ang maturity, hindi nakikita kung bata ka o matanda ka, may napag-aralan ka o wala. Amen po ba? Because maturity is a matter of your prayer life. Hello? Marami nagtatanong sa akin, Kurt, what do you do? Paano ka naging mature? Para kang matanda magsalita. No, I cook myself in prayer. Lagi akong niluluto ko lagi ang sarili ko sa panalangin. The more that you are struggling, the more that you pray. The more na iba takbo ng isip mo, the more that you pray. The more na iba emosyon mo, the more that you pray. The more na nahihirapan ka, the more that you pray. The more na wala ka nakikitang blessing, the more that you pray. The more na nakikita mo na hinahadlangan ka ng kalaban, the more that you pray. Kasi prayerful people are powerful people. Si where is Nanay Pechi? Nanay Pechi and Nanay Aurora are very powerful role model para sa akin. They demonstrate the power of God. That's my testimony. Every time na nakikita ko sila, taas noo ako. Because I know, si Nanay Aurora lagi sinasabi, there is power in prayer. At kita mo sa buhay niyan. Si Nanay Pechi lagi sinasabi, magsikap tayo na mamuhay na may katuwiran at kabanalan. Yun ang testimony na hinahanap natin. Prayer and holiness, inside and out. Walang hypocrisy, walang malisya, walang deceit. Hello? Hindi pa ako galit. Let's go to the slide, please. And number 6, the Lord Jesus. Si Jesus mismo nanalangin. At ang sabi ng Biblia in Luke chapter 6 verse 12, the Lord Jesus prayed all night. Nanalangin siya ng buong magdamag. Tayo, anong pinagkakapuyatan natin sa madaling araw? Saan nauubos ang oras natin? Tapos sasabihin natin, Christian tayo, pero hindi kita sa buhay natin. Nakakahiya yan. Nakakahiya yan. Ang Muslim, madaling masabi na Muslim yan. Sa prayer, sa attitude, sa lifestyle, sa lahat. Hello? Ang Buddhist, madaling madetermine kung Buddhist. Kita ang Christian, nakakahiya ko sabi, ay, Christian pala yun? Ang tagal niya na dito sa kumpanya namin, hindi ko alam na Christian Hindi halata. Nakakahiya, di po ba? Ikaw na Kristiyano, kayo pa pinagmumula ng away, kayo pa pinagmumula ng selos, kayo pa pinagmumula ng pagtatalo-talo. That is not the will of God. At kailangan mag-mature tayo. Hello? We must mature. That is the goal of Christianity, to become like the Lord Jesus. Kaya anuman ang proseso natin sa ating buhay, yan ay daan o instrumento ni Jehovah upang tayo mapanuto at maging kawangis ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to God. Masati ko dolodobo sataya. Sabi ng Luke chapter 18 verse 1, men always ought to pray and not to faint. Men. Are you a man? Are you a human being? Now, sabi ng Bible, the requirement of the scripture is that men always. Pag sinabing always, palagian, consistent, determinado, purpose mo sa heart mo, I will pray. I must focus in prayer. Alam niyo bakit may mga bagay na paulit-ulit sa buhay mo na ayaw mo na, gusto mo na maalis sa buhay mo pero nandiyan ka pa rin? Bakit? Because you are not consistently praying about it. Kung i-deal natin yan in the area of prayer, imposibleng hindi bagsakan ng apoy ng Diyos yan at tupukin yan para maging malaya ka. I am talking about all things. Ako, for example, binihag ako ng offenses and bitterness for many years. And I prayed and prayed and prayed and prayed and prayed hanggang maka-breakthrough ako. It took me 5 years. Good Lord, have mercy. I declare supernatural speed in your life. Nawa makalaya din kayo.
Baka akala po ninyo kami na ginagamit ng Panginoong Jesus dito sa harapan, we don't have any struggles. We do have. Pero because of the artillery of prayer, because of the weapon of prayer, because of the grace of God sa pamamagitan ng prayer, we override, we overrule, we overtake our enemies, and we rise higher and higher. Hello? Hello? Men always ought to pray and not to faint or give up. Kaya ka nag-give up, kaya ka sumusuko, kaya ka padalos-dalos, kaya ka nadadapa, kaya ka pabalik-balik sa dating kumunoy na kinalalagyan mo because you are not consistent with your prayer life. Kaya ka walang trabaho because you do not have a prayer life. Kaya nananatili kang mahirap because you do not have a prayer life. Kaya ka lagi may sakit because you do not have a strong prayer life. I am telling you this, the more you become consistent with something, kahit isa lang ang prayer point mo, pag dinil mo yon, fast for 21 days, I am telling you, it will be removed. Subok yan, mga kapatid. That is proven. Kung tuyo ka pa sa nangyayaring drought ngayon sa Taiwan, the key is prayer. The key is prayer. Sa mga first 2, 3, 4, 5, 7 days mo, medyo hirap na hirap kang mag-adjust yan sa pananalangin. Pero pag naka 8 day ka na, 9th day, 10 days, at consistent ka, I am telling you, para kang lumalangoy sa tubig, you will be free. At kapag mapanalanginin ka, alam mo ang benepisyo niyan. Alam mo din ang disadvantage at dulot na pasakit ng hindi pananalangin. Hello? I am telling you this. Because nag-aaral ako o ngayon na nagtatrabaho na ako, sinabi ko sa Panginoon yan, Jehovah, I decree and I declare na walang bagay o sino man ang makakahadlang sa relasyon ko. Pag may humadlang, bunutin mo. Tanggalin mo in the name of Jesus. Kasi, seek first the kingdom of God and His righteousness. All things will be added unto you. Hindi ikaw ang alipin. Ikaw ang mang-alipin sa kalaban. Hello? Hindi ka dapat alipin ang emosyon mo, ng isip mo. Ikaw ang mang-alipin dyan. Sino ka para kontrolin ako o dominahin ako? Anak ako ng Diyos. I am the ambassador of Christ in the earth. Hindi pala pala. Okay? Amen. Men always ought to pray. Other translations ng Bible, sabi sa New International Version, sabi doon, always pray and do not give up. Kaya ka nag-give up, kaya ka nag-give in because you do not pray. And I'm telling you, when you pray, everything in your life will change. Pero sa una yan, hirap ka, struggle ka, no? Kagaya kila Tita Abel, nagpa-family prayer altar, right? Kila Tatay Mencio, family prayer altar. Sa unang week, sa second week, maaring magulo pa kayo mag-worship, no? Maaring hindi nyo pa alam paano ba tayo magpe-pray, ano ba itoto ka dito. Pero the more na consistent kang nananalangin, you will see the hand of Jehovah moving. Hello? There is power in prayer. Prayer is the vehicle to see the hand of God in the earth. Kung gusto mong makita ang Diyos at maalis ang kalaban doon sa kanyang lugar at posisyon, you need to use the weapon of prayer. Number 2, in 1 John chapter 5 verse 14, sabi doon, this is the confidence that we have in approaching God. Ito yung ating confidence, yung kalakasan ng ating loob, na kapag tayo'y lumapit sa Diyos, at hiniling natin ang anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang constitution, ayon sa kanyang salita, sabi ng Biblia, pinakikinggan niya tayo. Pero basahin natin sa Isaiah 59 verse 1 and 2. Bakit may mga prayer na hindi natutugon? Basahin natin Isaiah 59 verse 1 and 2. Inom muna ako ng tubig, mga kapatid. Are you learning something? Praise be to God. Sa Tagalog, ate ko, basahin natin. 1, 2, 3, and go. Title muna, title. Bago tayo pumunta sa verse, title muna. Amen po ba? 1, 2, 3, and go. Gaano daw kalaganap yung kasamaan? Ano daw ang estado ng kasamaan? Nakikita ba natin yan ngayon? Salamat po. Basahin natin verse 1. Sino daw ang lagi malakas? Ano ang gagawin niya? Liligtas ka. Pag sinabing iligtas, in the Hebrew translation, it is the word sozo.
Parang Chinese, ano? Pero it means to be delivered, to be healed, to be rescued. Ano daw uli? To be healed, to be delivered, to be rescued. Gumaling, hanguin sa kadiliman, at maligtas. Basahin po natin. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas. Sino daw? Tayo. You are included. Nasa isip tayo ng Diyos. Amen? Basa po natin, mga kapatid. Hindi siya, go. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Ulitin natin. Hindi siya bingi, 1, 2, 3, go. Bukas ang tenga ng Diyos para pakinggan tayong lahat. So lahat ng tumatawag, naririnig. Pero hindi ibig sabihin na naririnig ka, sasagutin ka. Hello? So hindi gusto ko lang balanse kasi marami nagtuturo, lagi nila sinasabi, pinapakinggan ka ng Diyos. Totoo 'yon. Pero hindi ibig sabihin na pinakikinggan ka, sasagutin ka. May dahilan niya, kapatid. Let's read in verse 2, please. Ngunit kanino daw kasalanan? Bakit mo binibigay sa iba? Bakit mo sinisisi yung iba? Bakit mo tinuturo yung iba? Hello? Kaninong kasalanan nagiging dahilan? Sino ang humahadlang? Hello? Ulitin natin, ngunit, para bumaon. Kasi gusto ko yung baon na baon yung talagang hanggang makauwi ka, kahit nanananghalian ka. Nasa utak at espiritu mo, baon na baon. Ngunit, 1, 2, 3, go. Siya ring dahilan sa ano daw? Tanungin mo ko sarili mo, ha. Wag ka na sumagot kasi baka mahuli ka. Malayo ka ba kay Lord? Hindi ibig sabihin nasa church tayo o nagpipreach ako dito, malapit ako kay Lord. Hindi lahat ng bless ka dito, anointed dito, o talagang bless ka dyan, malapit kay Lord. Your popularity is not a sign of your productivity and relationship with God. It doesn't mean that you are popular, close kayo ni Lord. At hindi lahat ng sikat, kinalulugdan ng Diyos. Now, tanongin natin, let us evaluate ourselves. Malayo ba ako sa Diyos o malapit ako sa Diyos? I am talking from everyone, from the youngest to the oldest. Ano ang nagiging dahilan ng paglalayo natin sa Diyos? Hindi ang Diyos ang lumalayo Ang unang lumayo, tayo. Eventually, lalayo ang Diyos kasi pinabayaan mo yung poste mo. Sa isang relasyon, pag hindi ka active, nakakawalang gana. Tanungin natin ang sarili natin, ginaganahan kaya ang Diyos sa atin? Pangalawang tanong, nalulugod kaya ang Diyos sa atin? Pangatlong tanong, nagbibigay ngiti ba tayo? O nagbibigay kagalakan ba tayo sa puso ng Diyos? Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya hindi marinig ang dalangin mo. Pag sinabing marinig, ibig sabihin may dalang kasagutan. Lahat ng nananalangin, pinakikinggan ng Diyos yan. Narinig niya yan all ears ang Diyos. Pero pagdating doon sa pagtugon, sinasala niya. Kasi tinitignan niya sino ang malapit sa akin? Sino ang nakapagbibigay kaluguran sa akin? Sino ang sumusunod sa akin? Mga magulang, mga tito at tita, mga lolo at lola, mga nanay at tatay. Kapag ang anak masuwayin, hindi ka nalulugod, di ba? Tama? Malayo ang loob mo. Tama? At hindi mo siya papaburan. Imbis na bigyan mo ng regalo o something, wag na lang, sa iba ko na lang bibigay. Tama? Bakit? Kasi, alam mo, hindi okay Hello? Ganon din sa Diyos. May blessing, sabi natin, Juvie, may blessing. Pero wini-withhold ng Panginoon.
Binibinbin. Alam niyo yung salita na yun, mga kapatid, mga Tagalog tayo, di ba? Binibinbin ng Diyos yung pagpapala dahil hindi matuwid. May basa na. Awit 84:11. Psalms 84 verse 11, please. Late zodabrido dogoza di 84 verse 11. Tama ba yun? Let me check my Bible. Psalms 84. Psalms 84 verse 11. May requirement ang Diyos, tama? Hello? Hello? Pag gusto mo pumasok sa isang magandang kumpanya, may requirement ang kumpanya, di ba? Para matanggap ka. Sa Diyos may requirement din. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at ang Panginooy nagbibigay ng biyaya at kalwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng... tanungin natin, matuwid ba ang lakad ko? Kasi kung matuwid ang lakad natin, walang ipagkakaitang Diyos sa atin. Lahat yan, buhos. Dalo yan. Yun yung tinatawag natin na unlimited. No limitations, no restrictions, no buts, no ifs. Ang lagi sagot ni Jehovah, yes and amen. All your promises are yes and amen. Sa wakas, nakarelate din kayo sa kanta ko. Mga kinakanta ko, hindi kayo nakare-relate. Okay? Isasama ko kayo sa mga panahon ng 1960s, no? Yung mga panluma. When peace like a river. Hindi ako nananakot. Kumakanta ko. Okay? Sa nagsisilakad ng matuwid. Malinaw po ba salita ng Diyos? Malinaw, malinaw na, napakalinaw. Let's go to the slide, please. Colossians 4, to devote yourselves. Ibigay mo ang sarili mo sa pananalangin. So, ibig sabihin, hindi ka pala magpe-pray ng lubusan kung wala kang ginagawang effort on your part. Hello? Lalo na sa mga magulang, it is very important to pray. Pero mga kabataan, kung umaasa ka sa prayer ng lolo't lola mo o nanay at tatay mo o prayer leader mo, mahirap yan. Kasi darating ang panahon, magkakaroon ka ng sarili mong battle na kailangan yung sarili mong faith ang ilalaban mo dun. Hindi na yung faith ng ibang tao. Kaya kailangan meron ka sariling faith. Kaya nga labanan sa end times, faith over fear. Tama? Devote yourselves to prayer, being watchful, mapagbantay. Ano binabantayan mo? Bantayan mo gawa ng kalaban, bantayan mo gawa ng Diyos. Bantayan mo sarili mo, bantayan mo kapwa mo. Para nang sa gayon, walang maiwan. Amen. At higit sa lahat, di ka lang nananalangin, di ka lang nagbabantay, nagpapasalamat ka. Alam ba ninyo mga kapatid, ang isa sa pinakamabisang prayer ay prayer of thanksgiving. Kaya ako lagi ko tinuturo sa IDM, come on, lift your hands, give Him thanks. Give Him praise. Kahit paulit-ulit. Give you all the glory. Give you honor. One more time. We give you all the glory. We give you honor. Buhay na buhay sa akin yun. Awit 115. Sabi doon, hindi sa amin, O Diyos, hindi sa amin, kundi sa iyo lang ang parangal kasi ikaw ang karapat dapat. Pag naisip mo na ikaw na yung karapat dapat, delikado yun. Okay? Amen po ba? Next slide. Sandali na lang to, mga 3 oras. Mark 11, verse 24. Have faith in God. Sabi sa Greek translation, have the faith of God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, sabi ng Bible, if anyone says to this mountain, ibig sabihin, ikaw ang kukumpronta, hindi ang Diyos. Ikaw ang lalaban, hindi ang Diyos. Hello? Malinaw po ba? Go throw yourself into the sea and does not doubt in their heart. Listen, Mark 11, 22, 23, 24. Pinag-uusapan pa rin ang doubt. Bakit? Maraming tao, Kristiyano na, hindi pa rin naniniwala sa Diyos. Ano sabi ng Mateo at sa Marcos?
Mapapalad ang mga taong naniniwala. At ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay posible sa mga naniniwala. That's why it is very important to cultivate our faith in the Lord. Magbulay tayo ng salita ng Diyos. Huwag kung ano-ano binabasa natin. Dahil kung ano binabasa mo, pinakikinggan mo, pinag-uusapan mo, yun ang laman ng pagkatao mo. Kaya nga sabi natin, di ba, you are what you eat, you are what you listen to, you are what you read, you are what you watch, you are what your friends are. Come on! Come on! Sabi dito, meron ako natutunan kay Jesse Duplantis. Sabi niya, doubt your doubt. Ganda nun. Doubt your doubt. Kung meron kang doubt, i-doubt mo yung doubt mo. Perfect yun. Kung di ka naniniwala, yung hindi mo pinaniniwalaan, huwag mong paniwalaan. Maliwanag? Ha? Pagdudahan mo siya. Yung duda mo, pagdudahan mo. O di hindi siya magtatagumpay sa'yo. Hello? Next slide, please. Sabi ng Lord, balikan natin yon. Gusto ko emphasize. Sabi niya, I tell you, whatever you ask for in prayer. Nandiyan na naman ang prayer. That's why it's very important to pray. Amen? Always pray. Alam niyo kahit ako po ay nagtuturo na sa prayers, I really love the ministry of intercession and deliverance. Pero hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako, hinahasa ko palagi yung aking espada para nang sa gayon, I will be honed in the gifting, in the calling, in the grace that I have. Hindi ako tumitigil sa pagbabasa ng libro, hindi ako tumitigil sa pagbabasa ng Biblia, hindi ako nag-aaral makinig, hindi ako natatapos makinig, hindi ako natatapos magbulay-bulay o mag-aral. Bakit? Kasi the moment you stop learning, that is the moment that you stop growing. Pag hindi ka na nag-aaral, hihinto na paglago mo. Hello? Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. It is a matter of faith. Amen? Next slide, please. Be joyful in hope. Dapat habang umaasa ka, masigla ka. At ang isa sa susi para hindi mawala kagalakan natin, dapat babad tayo sa praise and thanksgiving. Yung mini-mentor ko ng mga kapatiran natin sa Amerika at saka sa Australia, tsaka yun nasa Japan, lagi ko sinasabi sa kanila, it is very important kung gusto mo na ang pag-ibig ng Diyos, ang kagalakan ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos na nanatili sa'yo, you have to be thankful and praiseful. Kasi pag thankful ka at praiseful ka, you will be prayerful. Amen? Mahirap mag-pray kapag ka mareklamo ka. Sarado langit sa'yo. Hindi nyo napansin, may moment na nagpe-pray kayo, parang walang daloy. Sino nakaranas noon? Kasi panigurado may bara. So you need to check nasa ng bara. Madalas kasalanan, pagreklamo, etc. Okay, mga unworthy words. Number 2, patient in affliction. Dapat ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang pagsubok mo, hindi ka doon nakatingin. Nakatingin ka sa author and finisher of your faith. Dahil yung patience, nagiging long suffering yan. At yung mga merong long suffering, kinahahabagan ng Diyos. Amen? At higit sa lahat, faithful in prayer. Dapat kailangan tayo maging tapat sa pananalangin. Kung ikaw umaasa ka sa panalangin ng asawa mo, o panalangin ng pastor o pastora o mga lingkod ng Diyos, pero ikaw wala kang sariling pananalangin, mahirap yung kapatid. Amen po ba? Next slide please. Next slide. Is anyone among you afflicted? Sa Tagalog nga, Santiago Kabanata 5, talata 13 at 16. Maganda to sa Tagalog. Is anyone among you afflicted? Let him pray. Is anyone among you merry? Let him sing. Praise God forevermore. Masito dadi brate zagadadadaman. Hallelujah. Nagbabata baga. Wag naman yung ang dating Biblia, okay? Hindi naman ako si Eli, okay? Ako si Brother Kurt, okay? Hindi ako si Brother Eli, ako si Brother Kurt. Doon tayo sa MBB. Ayan. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Pero alam mo, ito, ako nagkakamot na naman ako eh. Pag puro ka tiisin at di ka lumalaya sa tiisin mo, mag-uusap tayo. Okay? Kasi kung puro tiisin ka, deliverance ang kailangan mo, kapatid. Amen? Oo, ulit. Parang nag-amen. Mukha maraming tiisin ah. Okay. Marami bang tiisin? Wala, kasi walang gusto ng deliverance. Okay.
Hallelujah. Uuwi na ako sa Abente. So kung gusto nyo magpa-deliverance, magpa-schedule na kayo. Okay? May tiisin ba ang sino man sa inyo? Ano sabi ng Biblia? Ano daw po? Kung may ubo ka o may lagnat ka, ang sabi, paracetamol mo, biogesic mo. Tama? Hello? Kung may tiising ka, ano sabi ng Bible? Ikwento mo sa kapatid mo? I-chismis mo sa kapitbahay mo? I-post mo sa Facebook? Ano sabi ng Biblia? Manalangin. Lahat ginagawa natin except dito eh. Tama, mali? Oh, lahat na naman banal. Maling church na naman ang napuntahan ko. Mukhang walang mga problema mga tao dito. Praise the Lord. Mukhang ako lang ang may tiisin. Dapat pala, a-preach ko sarili ko. Okay? May tiisin ba ang sino masabi? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri. Pero gusto ko sabihin sa iyo, hindi ka magagalak kung hindi ka mananalangin. Kasi yung galak mo, nag-uumapaw yan, bumabalong yan kapag ka puspus ka sa pananalangin. Tama po? O subukan mo hindi ka nagpe-pray. Di ba? Malungkot ka pa sa kangkong. Tama, mali? Lanta ka pa sa kinchay. Tama po ba? Oh. Gagawin kitang sarsyado at saka black beans. Okay. Puro pagkain na naman. Hallelujah. Dapat ata mag-fasting na ako no? Hallelujah. Si Nanay Nidia kasi masarap magluto. Nung nakakaraan, ulam namin salmon. So nakadalawang kanin ako. Sabi ko, Jehovah, thank you. Oh, glory. Fasting pala mamaya. Hallelujah. Sabi ko, Jehovah, thank you, Lord. Praise God. Shout hallelujah! Mabuti ang Diyos. Alam niyo magmahalan tayo. Amen? Hindi, lumabas lang sa bibig ko yun. I don't know why. Pero baka prophecy yun. Magmahalan tayo. Kasi pag lagi ka nakatingin doon sa kakulangan ng isang tao o sa kamalian ng isang tao o sa kung ano mang bagay, hindi mo nakikita yung Kristo sa buhay niya. Tama, mali? Kaya siguro sinabi ng Lord na magmahal, no? Kasi mahirap magmahal. Hello? O, tignan nyo, di kayo nahihirapan magmahal. Ako lang talaga ata ang dito eh. Yaan nyo mamaya magpipreach ako sa sarili ko para maayos din yung buhay ko. Amen? Okay, next slide. Okay na yan. Tayo tayong lahat. Pray tayo. Gusto niyo ba mag-pray? Yung iba sabi, nakugutom na ako, 12:00 na eh. Pe-pray na naman. Matagal mag-pray yan si Brother Kurt. Naku, 12:00 na. Naku, merienda na yung kakainin ko mamaya. Are you ready to pray? Pwede ko bang mahugot si Brother, si Kuya Jude at saka si Kuya Rodel para bigyan tayo ng konting bira-bira dito. Are you ready to pray right now? Taas natin mga kamay. Let us give thanks, give thanks, give thanks. Come on, open your mouth. Buksan mo ang iyong labi, magpuri ka, magpasalamat ka. Psalms 92, it is a good thing to give praise unto the Lord our God and to sing to His praises, the name of the Lord, the Most High. Pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang mga salita. Pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang espiritu. Pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang mga ginagawa, ginawa at gagawin pa. Praise God, praise God, praise God. Come on. Hindi ka mauubusan ng ipagpapasalamat. Hindi ka mauubusan ng ipagpupuri sa Diyos. Give Him thanks. Malusog ka, masigla ka, malakas ka, buhay ka. Humihinga ka, pinagpapala ka, pinayayabong ka, inaayos ka, tinutuwid ka, pinagagaling ka, nililinis ka, dinadalisay ka. Maraming bagay na ipagpapasalamat sa Diyos. Oh, hallelujah! Praise God, praise God. Leso parida bogo subidele de bogo sada da ba. Rikuto bizavi de gebako sogodolo do bogo sada. Thank you. In Jesus' mighty name we have prayed. Everybody say, Father, in the name of Jesus, today I ask, release upon us
The spirit of prayer, the spirit of intercession, release upon us your grace and mercy. In the name of Jesus. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Mula sa mga pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Lord, release upon us the spirit of prayer, the spirit of supplication, the spirit of intercession, the spirit of grace, the spirit of power. Begin to pray, begin to pray. Release your anointing upon us, O God. Leso badaga katigo sobodogo sobokuto sadala. Pray, 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 pray. In Jesus' name we pray. Everybody say, Ama, sa pangalan ni Jesus, lahat ng limitasyon, lahat ng hadlang, lahat ng balakid sa aking relasyon sa iyo, winawasak ko, pinawawalang bisa ko, binubunot ko sa pangalan ni Jesus. Come on, pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Lahat ng hadlang, lahat ng balakid, lahat ng limitasyon, be broken, be destroyed, be uprooted right now. Right now. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Lahat ng balakid, lahat ng limitasyon, lahat ng hadlang, be broken, be destroyed, be uprooted. Shatakada boso dolo boko sabri de. In Jesus' name we pray. Everybody say, spirit of fear, I bind you. Get out of my life. Are you ready to pray? Are you ready to pray? 1, 2, 3, go, 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 pray. Pray, 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 pray. Spirit of fear, get out. Get out of my mind. Get out of my heart. Get out of my soul. Spirit of fear, get out! Get out! Get out! Labas! 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 Spirit of fear, come out! Come out! Come out! In the name of Jesus! Spirit of fear, come out right now. Come out. Labas, labas, labas. Labas, labas. In the name of Jesus. Meron pa ako mga nakikita. Labas, labas, labas. Pray, 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 pray. I command you, spirit of fear, come out! Come out! Be uprooted! Be uprooted! Be uprooted! Be uprooted! Be uprooted! Everybody say, sa pangalan ni Jesus, sinasaraduhan ko ang pintuan ng buhay ko laban sa espiritu ng takot. Tinatanggap ko ang kapangyarihan ng Diyos
Tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos. Tinatanggap ko ang disiplinadong isipan sa pangalan ni Jesus. Pray, 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 pray. Matedo bogosa, paleto, parede, sagada, lekoto, sabida, labaso. Hey! Kaya lamo, saya laba. Oh, rabababababababa, sandalabo. I receive the power of God. I receive the love of Christ. I receive a sound mind. In the name of Jesus. Keep on praying, keep on praying. I see a mighty angel blowing a shofar right now. Oh, rabala bala 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 bala. Oh, rabala bala 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 bala. Thank you, thank you, thank you. Taas natin ating mga kamay. Nakikita ko sa mga kamay na yan, I can see right now, visible, I can see the fire of God sa mga kamay na yan. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga kamay na nakataas, maging yung mga worship team na tumutugtog, including all of us, Lord, let the fire of God fall! Let the fire of God touch everyone right now. I decree, ang mga kamay na ito will be hands of miracles. Ang mga kamay na ito will lay hands on the sick and the sick shall be healed. Ang mga kamay na ito, whatever it will touch, it will prosper. Lahat ng mapatungan ng mga kamay na ito, pagpapalain, pagagalingin, palalayain, palalakasin, patatatagin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ipatong mo yung mga kamay sa iyong dibdib. Isang kamay sa dibdib, isang kamay sa ulo. Sabihin mo, in the name of Jesus, I destroy, I demolish, I disintegrate lahat ng curses, lahat ng bewitchment, lahat ng incantation, lahat ng negative words, lahat ng evil words, lahat ng satanic spells sa buhay ko, sa katawan ko, sa kaluluwa ko, sa espiritu ko, sa pamilya ko, sa ministry ko, sa destiny ko, sa church na ito. Be broken! Break, 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 break! Come on, come on, come on! Break, break, break! Break, 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 break! Be broken! Every bandage, every curse, be broken! Kaya na mo, kaya! Digamos, sí, alabo. In Jesus' mighty name we are praying. Merong masakit sa katawan mo, merong ang pinoproblema sa katawan mo, ipatong mo ngayong kamay at ikaw mismo ang manalangin. Tunawin mo yan. Bunutin mo yan. Lusawin mo yan. Are you ready to pray right now? 1, 2, 3. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Tunawin mo. Lusawin mo. Oh, kasi David, Kaledebo si pratika sadana. Yesadi brate dada brakas. In Jesus' mighty
mighty name we are praying. Sa oras na to, ipanalangin mo yung katabi mo. Hindi mo na kailangan i-lay-hands so that we can respect each other's faith or belief. Ipag-pray mo na ang Espiritu ng Diyos mismo ang magpatatag, magpalakas, mag-ayos, at magbago ng kanyang buhay. Are you ready to pray right now? 1, 2, 3, pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Kung kamag-anak mo, yung katabi mo, pwede mong i-lay hands. Kung kamag-anak mo, kasama mo sa bahay, you can lay hands on that person. Pray, 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 pray. Napakahalaga ng prayer. Napakahalaga ng prayer. The Holy Spirit will move in power right now. Wasakin mo yung mga stronghold sa isip. Wasakin mo yung mga stronghold sa isip. Mga maling imahinasyon, mga maling mindset, mga maling ideolohiya, mga maling patterns, mga wrong patterns. Destroy it in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. I give glory to your name, oh Lord, glory to. Let us lift up our hands to the Most High God. Ibigay mo ang glory sa Diyos for your name, and greatly to be praised. I give glory. Hallelujah. Glory. Glory. Glory to your name, for your name is great. Father, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for the word of God. Thank you for the Spirit of God. Thank you for the power of God. Thank you for answering our prayers. Thank you for healing our bodies. Thank you for transforming our souls. Thank you for empowering our spirit. Thank you for all that you have done. Blessed be your name. Hallowed be thy name. Jehovah, glory be to your holy name. Not unto us, O Lord, but to thy name we give all the glory, all the honor, all the praise. In Jesus' mighty name we are praying. Shout amen. Amen. Shout hallelujah.